she very good potential. Yeah. She very smart. We have one queen. She shining. When I saw the photo, when I saw video clip, I think okay, like a shining like a star. Okay, when I watching something, I can watching a little long time. It means she very interesting. Yes. Yeah. Because Yeah. you watch her for a long time. And when I'm interesting, I check something else. Like I check Instagram, I check Wikipedia. What is she from? When she was born? About the young age, what she did? Blah 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 blah. This is the most important. I will not show it to you guys, but this is one of the girls we talked. No, I'm not showing. Okay. This is the one that. Yeah. Another one is the one that I showed you. You said. Give me headache, huh? And there's another Yeah. one that I showed to you. She one of the good candidates. And somebody told me you want her. No, I don't want to say I want her, but she can represent your country, and then she will have more chance to be back to back. I can. Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. At usapang nawat pa rin po tayo sa vlog na ito dahil maingay po ang kanyang pangalan ngayon dito sa mga social media pages ng Filipino pageants. At ating pag-uusapan itong kanyang sinabi na ang hinahanap niya na posibleng maging representative ng Pilipinas at may pag-asa daw na magiging back-to-back ang ating bansa. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At matapos nga po ang mga kontrobersiyang nangyayari dito sa Miss Grand International ay tila ba araw-araw na po nating napag-uusapan itong sinawat dito sa ating YouTube channel. So might as well na ito do at talagang i-maximize na po natin ang ating pagtalakay dito sa kanya dahil usap-usapan siya ngayon dito sa mga Filipino pageant pages na kung saan yung kanyang mga interviews dito sa ating mga influencers at sa ating mga vloggers. And recently lang mga kapolitika ay usap-usapan nga itong kanyang naging pahayag dahil dito sa interview ay may mga ipinapakita siyang larawan kung ano at sino ba yung tipo dahil ang sabi niya ay may nakita daw siya doon sa video clip na nag-shine daw at tila ba yun yung kanyang apple of the eye kasi gusto nga niya yung sikat na ipapadala ng Pilipinas doon sa Miss Grand, yung 4Bs na kanyang mention at yung panglima na ating suggestion yung behavior. So sabi niya is meron na daw siyang natitipuhan na kung yun daw ang ipapadala ng ating bansa doon ay malaki daw ang tsansa or yung possibility na na maging back to back ang Pilipinas. Okay, so itong mga sinasabi ni Mr. Nawat at yung mga nangyayari mga kapolitika sa horizon ng Philippine pageants is okay naman ito. Pero ang maging disadvantage lang po dito is ano na lang yung maging comment, di ba, yung maging opinion mga taga-ibang bansa. So ngayon nga sa social media ang sinasabi ng mga ibang international netizen ay ngayon daw ay mabait daw ang mga Pinoy kay Nawat dahil nakuha daw natin yung gusto natin. So what if hindi na daw tayo yung makakasungkit ng corona, so baka awayin na naman daw natin si Nawat. And on the other hand, si Nawat naman is mabait sa atin, tayo is mabait sa kanya. So ang sa mata ng ibang mga netizens, especially sa international stage, is baka magkakaroon na po ng bias or unfair na yung magiging kompetisyon. So dapat yung maging maging suggestion natin is iwasan yung mga ganitong senaryo mga kapolitika na nagbibintot-bintot na sila ng mga winners sa ating bansa at sasabihin na back to back. So parang maganda sa ating pandinig pero sa ibang mga tao is parang meron ng bias na haluan ng kulay na bakit pa sila sasali dito sa kanila sa Miss Grand, yung may winner na pala si Nawat. So ganun yung maging impression nila. So maganda yung sa atin na sinasabi ni Nawat, pinaparinig ni Nawat sa atin yung mga gusto nating marinig
na kung saan ay posible yung back-to-back, pero sa mata at sa pandinig ng ibang tao is parang negative yun, di ba? So yun ang aking maging reaksyon mga kapolitika dito sa mga issue at kontrobersya, kasi ang sinasabi ng mga netizen, baka daw ang hinahanap ni Nawat is itong si MMD kasi sikat daw, at ang sabi niya, di ba, nag-shine. Meron iba nagsabi si Iliana, merong iba nagsabi si Celeste Cortez, si Gazini Ganado. So hindi talaga natin alam, at it never happens until it happens. So kung by appointment man yung mga mangyayari dito sa Miss Grand Philippines, ayun po ang ating aabangan sa mga susunod na araw. Pero itong sinabi ni Mr. Nawat na nung nakita niya daw itong kandidata ng Pilipinas or yung beauty queen, Filipina beauty queen, ay nag-shine daw siya, okay, sa kanyang mata. So sino kaya mga kapolitika itong kanyang tinutukoy na nag-shine, at kung ito daw ang ipapadala ng Pilipinas, ay malaki daw ang posibilidad na mag back to back ang Pilipinas sa Miss Grand International. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.